Kaya naman umpisa na nga namin itong lola ko ngayong proseso para nga makapagsaing na nga kami ng isda. Nakita ko nga nung nagbuhos nga ng napakaraming asin nga itong lola ko at kakailanganin nga daw namin to. Ilalagay nga kasi namin yung mga asin nga dun sa part nga na hiniwa nga namin sa isda tsaka namin siya ipipress ng sobrang diin para nga talaga madurog o malabog. Akala ko nga talaga kapag nga magsasaing ka ng isda talagang ilalagay mo na lang yung hiniwa mo nga isda dun sa lutuan, yung pala kailangan mo pala siyang durugin. At hindi ko nga naitanong nga sa lola ko kung bakit nga kailangan ganunin nga yung isda bago nga isaing, kaya i-comment nyo nga po para malaman ko. Kaya naman nung natapos na nga namin mapirat nga lahat nga ng mga isasaing nga naming isda, i-ready naman nga namin itong mga gagamitin nga naming mga kasangkapan. Kailangan nga daw namin nga ng tuyungan na kalamyas pati nga tabangan ng karning baboy. Meron nga sana kami dyan sa rep nga ng mga karning baboy kaso puro laman nga yun at sabi nga ng lola ko kailangan nga daw talaga namin yung pinakataba. Kaya naman nung natapos ko na nga paghati-hatiin nga itong tabangan ng baboy, umpisa na nga rin namin ng pag-assemble nga nitong mga isda para makapagsaing na kami. Ang una ko nga nilagay dito sa akin giant kawa itong mga tuyungan ng kalamyas. Pagkatapos nga nun sinunod ko na nga rin ilagay nga itong pinakatabangan ng karning baboy. At after ko nga mailagay nga yung mga tabangan ng karning baboy, sinunod ko na nga rin ilagay nga dito itong napakaraming bawang. At hindi nga pwede na ipapatong na nga lang natin basta-basta nga dito yung isda, kailangan nga nasa ilalim nga lang itong mga pampalasa nga na to, kaya naglagay nga tayo dito ng pinakakawayan. Dito nga kasi natin iibabaw nga yung mga tulingan nga na isda para nga talaga masaing sila ng maayos. At nung nailagay na nga namin yung pinakakawayan, inumpisa na nga rin namin ng pag-assemble nga ng mga isda dito. At dito nyo nga talaga malalaman nga na napakalaki nga nitong mga tulingan nga na nabili nga namin kasi sobrang laki nga nitong kawa ko, pero tignan nyo parang lumiit yung kawa ko sa sobrang laki ng mga isda na nilalagay namin. At maya-maya nga lang din nagpatulong na nga ako sa lola ko nga sa pagpapatas nga nitong mga isasaing nga naming isda kasi baka magkamali nga ako ng patas at hindi nga maluto ng maayos. At hindi pa nga ito naluluto talaga, sobrang na nga ako natutuwa at na-excite kasi sigurado ako na marami na naman tayong magagawang pagkain. At makakasiguro nga rin ako na matutuwa nga yung mga pagbibigyan nga natin neto kasi yung lola ko ngayon nagluto at sigurado ako na masarap nga to. Ang kwento pa nga sa akin ng lola ko na kapag nga nagbibenta nga sila nitong sinaing nga na isda nung unang ang panahon, talagang lagi silang inaabangan ng mga customer nila. At doon pa nga lang talagang malalaman mo nga na masarap magluto nga ng sinaing na isda nga tong lola ko kasi proven and tested na nga siya ng buong bayan. At nung tapos na nga kaming ipatas nga tong mga isda nga na isasayang nga namin, inumpisa ko na nga rin maglagay nga dito ng tubig. Kailangan nga kasi namin ito lagyan nga ng tubig para mapakuluan nga namin siya ng sobrang habang oras na tipong sobrang lambot niya na yung pati yung buto nakakain na. At magalagay ko nga ng tubig, agad-agad ko nga muna siya tinakpan at pinakuluan ko nga muna siya ng onting oras.